Una sa lahat, pinasabugan ng British cargo vessel na yan sa Red Sea sa Yemen. Ang nasa likod ng pag-atake, mga rebelding Houthi na suportado ng Iran. Ang serye ng mga pag-atake ng grupo ay pagpapakita raw ng suporta sa mga Palestino na ginikera ng Israel sa Gaza. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Ikalimang araw na ng paghahain ng kandidatura. Sino-sino ang nadagdag sa listahan ng mga sasabak sa 2025 elections? Alamin! Rider patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Maynila. Tone-toneladang smuggled na karne at seafood na nasabat sa isang cold storage facility sa Bulacan, sinunog. Teenager sa Amerika na nawalan ng kontrol sa humaharurot na sasakyan, paano kaya nasagip? Ngayong World Teachers Day, kilalanin natin ang isang guro na may kakaibang gimmick sa pagtuturo. At Pinoy Leavies, dagsana sa Bulacan para sa sold-out concert ni Olivia Rodrigo. Patay ang isang rider matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Maynila. Ang krimen sa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa pool sa CCTV, ang pagtumba ng isang motor habang binabaybay ang Osmeña Highway sa Maynila kagabi. Sa unang tingin, aakalain mong nasagi lang ito ng mga sasakyan. Mayroon naman kami nagmamonitor sa CCTV, so nakita na parang may tumaob na motor. So ang ginawa naman ng mga barangay, rumisponde po ang barangay. Pero nang lapitan nila ito, nakita na may 4 na tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ng rider. Biktima ang lalaki ng pamamarilang riding in tandem. Kwento ng kapatid ng biktima, magkasama sila nung gabi bago mangyari ang insidente. Magkakasama po kami. Nagbibiroan pa nga po kami ng kapatid ko. Tapos maya-maya po, mga siguro alas 6 na po ng gabi, bigla po siyang umalis. Ngayon tinanong ko po yung pamangkin ko kung saan pupunta yung tito nila. Ang sabi daw po, susunduin daw po yung girlfriend niya. Mag-aalas 7 na ng gabi, hindi na umanong makontak ang kanyang kapatid. Dito na sila na bahala. Hanggang sa makita niya sa isang chat group ang motor ng kanyang kapatid. Hindi makapaniwala ang pamilya ng biktima sa nangyari. Hindi rin nila maisip kung sino ang pwedeng gumawa nito sa kanya. Dahil wala umanong naikukwentong may nakaalitan nito. Actually, bahay, trabaho lang po yung kapatid ko. Hustisya po yung gusto namin mangyari na bakit ginawa niya yun. Wala naman pong kasalanan yung kapatid ko. Hindi naman masamang tao. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng Manila Police District sa pagkakakilanlan ng mga suspect at kung ano ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, nagpatuloy sa ikalimang araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 midterm elections. May mga kilalang personalidad sa politika, may mga first-timers at may nagbabalik na dati nang na-disqualified. At live mula sa Manila Hotel, nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawid. Reniel, sino-sino ang mga nag-file at ano ang kanilang mga plataforma? Jester, kahirapan nga ang pangunahing susolusyonan daw ng mga kandidato na naghain ng kanilang COC dito sa Manila Hotel Tent City. Ang ilan nga sa kanila sawa na raw sa luma at bulok na sistema ng politika sa bansa. Sa ikalimang araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy, buwan naman nung nag-file ng kanyang COC ang senatorial aspirant na si Warlito Bovier. Ang kauna-unahan ko pong advokasya, mataasan ng sahod ang mga construction worker na matagal na pong hindi man lang po na asikaso ng mga nakaupong
Habang ang isa pang senatorial aspirant na si Gerson Ares gustong tugunan ng problema sa bagyo. Sa dagat pa lang kung saan nag-uumpisa ang bagyo, doon ay pahinain hanggang sa malusaw ang bagyo. Ito ay may counter blade upang kukontrahin ang spin o ikot ng bagyo. Nagbabalik naman si Rolando Plaza o mas kilala bilang Rastaman. Tatakbo ulit siya bilang senador matapos madeklarang nuisance candidate noong 2019. Naniniwala siya na kailangan natin ng Amerika laban sa pangaangkin ng China sa ating mga teritoryo. Nagsumite na rin ng kanyang kandidatura ang mamamahayag na si Ben Tulfo. Magandang bagay raw ang posibleng pagkakaluklok nilang magkakapatid sa Senado. Senador na si Rafi habang nakatakda naman ding mag-file ng COC si Erwin sa mga susunod na araw. First, may sarili-sarili kami pag-iisip. Okay? Now, independently, yes, I have my own mind. Rafi is the man and Erwin is another man. The greater good is for the people. So it's not beholden to the party. Ilan pa sa mga nais maging senador sina Relly Jose Jr. at Richard Nicolas sa ilalim ng kilusang bagong lipunan na sumusuporta kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Present din para mag-file ng COC ang labor leader na si Sani Matula. Naghain naman ang kandidatura si dating Senador Leila de Lima para maging miyembro ng Kamara. Siya ang first nominee ng bagong lunsad na mamamayang Liberal Party List. Maiba naman, and also my pragmatic side tells me na medyo mahihirapan sa Senado. It's a tight race, punong-puno, masikip. It will make me and us, the ML, closer to the marginalized sectors para ipaglaban yung mga kanilang mga hinaing. Hirit pa ni De Lima, pananagutin niya rin ang mga umaabuso sa sistema ng hustisya sa bansa. Matatanda ang nakulong ang dating senadora ng halos 7 taon bago napawalang sala sa mga kasong may kinalaman umano sa iligal na droga. Sasabak rin muli sa eleksyon ang Kabataan Party List na tututok sa dekalidad at libreng edukasyon. Bukod dyan, pagtutuunan din nila ng pansin ang mga questionabling pondo ng pamahalaan. Ano na ang reason kung bakit 100 plus million funds ang ginamit in just 11 days. Thus, patuloy na evasion of accountability, this betrayal of public trust, clear po yung gusto ng kabataan, gusto siyang matanggal sa kanyang posisyon. Andre, sa pagtatapos nga ng filing, ikalimang araw ng filing dito sa 10th City, ay nagkaroon ng 12 na senatorial aspirant sa listahan ng COMELEC at 23 naman doon sa party list. Sabi naman ng COMELEC ay aasahan natin sa susunod pa na huling 3 araw ng filing ng COC ay asahan ng araw yung nasa 100 pang magfa-file o maghahain ng kanilang COC sa party list side. Nabanggit din dito kanina sa katatapos lang na press con yung usapin doon sa pagtakbo muli ni dismissed Bamban Mayor Alice Go. At sabi nga nila, hintayin daw natin yung magiging resulta ng ilan sa mga matataas na korte doon nga kung i-disqualify itong si Alice Go dahil yung COMELEC sinigurado naman na tatanggapin lang yung COC nitong si Go as part of due process. Andre. Live mula sa Manila Hotel, maraming salamat, Rainiel Pawid. Isinumite na ng pulisya sa COMELEC ang listahan ng areas of concern para sa 2025 midterm elections. Sa isang panayam, sinabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo na dadaan pa sa validation ang listahan. Susuriin ito ng isang Joint Security Council sa pagitan ng COMELEC at National Police. Base sa klasifikasyon ng COMELEC noong mga nakaraang eleksyon, isa sa ilalim sa red category ang mga lugar na nakapagtala ng karahasan. Orange naman kung may presensya ng mga armadong grupo at yellow kung may iba pang insidenteng konektado sa eleksyon. Sa ibang balita, mag-imbak na ng tubig mga kapatid. Mawawalan kasi ng supply ang ilang barangay sa Metro Manila sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Base sa abiso ng Manila Water, pansamantalang mawawala ng tubig ang mga gripo sa ilang mga barangay sa Metro Manila sa susunod na linggo. Ito ay para bigyang daan ng system repair at maintenance nito. Kabilang sa mawawala ng supply ng tubig sa Barangay Socorro, Quezon City, simula sa Lunes alas 10 ng gabi hanggang Martes ng alas 4 ng umaga. Sa kaparehong oras din ng Martes hanggang Miyerkules. Sabay-sabay ring mawawala ng supply ng tubig sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City, Barangay San Roque, Quezon City. Gayon din sa ilang bahagi ng Taytay, Binangonan at Angono, Rizal.
Sa Martes ng alas 10 ng gabi hanggang Miyerkules ng alas 4 ng umaga. Naglabas din ng scheduled water service interruption ng Maynilad para sa kanilang system maintenance. Walang dadaloy na tubig sa mga gripo sa ilang barangay sa Caloocan. Simula Lunes ng alas 11 ng gabi, Martes ng alas 4 ng umaga. Simula Martes ng alas 11 ng gabi, Miyerkules ng alas 4 ng umaga naman, mawawala ng tubig sa iba pang barangay. Pinapayuhan ng mga customer pagbalik ng water service na padaluyin muna ang tubig hanggang sa luminaw ito bago gamitin. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Abiso naman po sa mga kapatid nating motorista, magkakaroon po kasi ng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Unioil, 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos po ang pwedeng itaas sa litro ng diesel. Hanggang 10 centavos naman ang pwedeng ibaba sa litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, dahil po yan sa tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa supply ng langis. Sa ulat panahon, magdala ng payong mga kapatid, magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Base sa thunderstorm advisory ng Pag-asa, nakararanas ngayon ng malakas na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Zambales, Batangas at Quezon. Katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat din ang mararanasan ngayong hapon hanggang gabi dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna at Pampanga. Magiging maulan din bunsod ng Intertropical Convergence Zone sa Bicol Region, Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Palawan. Habang easterlies naman ang magpapaulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Inalis na ng Coast Guard ang travel ban sa Batanes kaya pinapayagan na ang paglalayag. Sinisikap na ring maibalik ang regular na biyahe ng mga pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sumilip na ang araw sa Batanes. Mas kalmado na rin ang alon. Mula sa Ivana sa Batan Island, tanaw ang isla ng Sabtang. Kita ang kabundukan nitong hugis muka ng taong natutulog o ika nga ng mga taga rito, Sleeping Beauty. Ito namang si JM, gising na gising at excited nang umuwi sa Sabtang matapos ang 5 taon. Alas 6 pa lang ng umaga, nagpunta na siya sa Radiwan Port para hindi maubusan ng upuan sa biyahe. Pinagbigyan tayo ng Panginoon na makauwi ng matiwasay sa kadami ng pasahero na stranded dito for 1 week. Mayroon tayong listahan. So lahat ng nakalista dito, ang lahat ng hindi makuha, babalikan siya ng boat. 3 dapat ang bangkang naglalayag pa Sabtang, pero ngayon, 1 lang ang masasakyan. Yung 2 kasi, pinalubog ng bagyong Hulyan habang nakadaong sa Mahataw. Ngayong araw, naabutan namin sa pantalan ang mga mangingisdang ito. Sila pala ang sisisid sa dagat para palutangin ang mga lumubog na bangka. May dala silang makina ng oxygen at mga drum. Maya-maya, isa-isa nilang inihagis ang mga drum sa tubig. Pagkahagis sa mga drum, mapupuno ang mga ito ng tubig at saka lulubog. Ngayon, yung mga sumisid na mangingisda, may dala-dala silang pambuga ng hangin. Yun ang gagamitin nila para alisin ang tubig sa mga lumubog na drum. Kaya ang resulta, magmimistulang salbabida ang mga drum na lulutang kasama ang bangka. Pero kwento ni Mang Amadeo, baka abutin sila ng magdamag para rito. Bukod sa malaki ang bangka, hindi pa tiyak kung sasapat ang gasolina para umandar ang makina ng oxygen. Ibang usapan pa ang pagkukumpuni. Depende sa kung anong sira ng makina. Saka mag-repair pa ng mga kahoy-kahoy niya, fiber niya. Lahat po mga nasira dyan, i-repair po. Baka umabot ng 1 buwan siguro. Sakto pa namang inaasahan ng pagdagsa ng mga turista simula ngayong buwan. Pero kampante si Sabtang Mayor Priscilla Babalo na walang turistang maaantala ang biyahe papunta o paalis ng Sabtang. Pwede raw gamiting backup na water taxi ang mga fishing boat. It's just a matter of scheduling it. And that shall we all we go. There is no dead end in this world. Pupulungin ng alkalde ngayong linggo ang mga otoridad at mangingisda para planuhin ang pag-deploy sa mga water taxi. Mula sa Batanes, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Susunod, toneladang smuggled na karne at seafood nasabat sa Bulacan. Dalawang babae patay matapos mabundol ng pickup truck sa Camarines Sur. At inaabang ang concert ni Olivia Rodrigo sa Philippine Arena ngayong gabi na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Toneladang smuggled na karne at seafood ang sinunog matapos makumpiska ng NBI. Ang mga karne kasi na ito na hindi nasuri, posibleng pagmulan ng sari-saring sakit. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sa treatment storage and disposal facility na ito sa San Ildefonso, Bulacan, dinala ang mahigit 600 tonelada ng smuggled meat at seafoods. Ito ang mga produktong nasamsam ng NBI mula sa 3 cold storage facility noong nakaraang buwan. Nasabat ng mga ito matapos mabistong inilalako online ng mga produkto na galing umanong China. Aabot sa 200 million pesos ang halaga ng mga ito. Binusisi ni NBI Director Jaime Santiago at ng National Meat Inspection Service ang pasilidad para masigurong hindi na mapapakinabangan pa ang mga nasabat na karne at seafoods. Kailangan daw talaga sirain. At yun ang order natin from the court, sirain. Siguradong walang makakalabas sa market, baka tayo rin ang makakain nun. Mahigpit din kasing ipinagbabawal ang pagkain o pagbebenta ng mga smuggled na karne lalo't hindi ito dumaan sa pagsusuri at posibleng magdala ng sakit gaya ng bird flu at foot and mouth disease sa mga hayop maging sa taong kakain nito. Para sigurado nang wala na. Kasi di ba pagka yung ginrind lang, baka mamaya yung pinag-grindan mapakain pa sa hayop, mapatapon pa sa dagat. Kaya sinisiguro natin, sinusunog and then abo na. Wala nang mapapakinabangan. Siguradong safety tayo. Ito ang tinatawag na thermal gasifier machine. Dito nga dinadala yung mga nakumpiskang smuggled na karne at iba't ibang uri ng seafood para sumailalim sa tinatawag na thermal decomposition. Nasa 800 hanggang 1,200 degrees Celsius ang temperatura niyan. Kaya panigurado daw na magiging abo at hindi na makakaligtas pa yung mga mikrobyong dala ng mga nakumpiskang frozen goods. Ayon sa National Meat Inspection Service o NMIS, mas maigi na sunugin ang mga ito para makasigurado. Lalo't posible raw na maipasa ang sakit ng mga nakumpiskang produkto kapag hindi tamang naging proseso ng disposal nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Patay ang isang Canadian citizen matapos makuryente sa Mauban, Quezon kagabi. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente habang nag-aayos ng electrical wiring sa bahay ang biktima na kinilalang Ismael, 45 anyos. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Wala namang nakitang foul play ang mga otoridad. Patay ang 2 babae matapos mabundol sa highway sa Ocampo, Camarines Sur. Nakahandusay sa kalsada ang mga biktima ng datnan ng mga otoridad. Base sa investigasyon, tumatawid ng kalsada ang 2 nang biglang mabangga ng pickup truck. Naisugod pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sumuko naman ang driver sa pulisya. Mga kapatid, ilang personalidad ang naghain na rin ng kanilang kandidatura sa iba't ibang probinsya sa ika-5 araw ng filing ng mga Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Alas 10 ng umaga, dumating si Attorney Leni Robredo para maghain ng kanyang kandidatura sa pagkaalkalde ng Naga. Bukod sa mga taga-suporta, kasama rin ni Attorney Leni ang 2 niyang anak na sina Jillian at Aika. Nilinaw ng dating Vice Presidente na hindi jump-off strategy ang pagtakbo niya bilang mayor dahil wala naman daw talaga siyang plano na tumakbo sa pagkapangulo.
Nais lang daw niyang maibalik ang tiwala ng mga taga-Naga sa tapat na pamamahala. Sa Comelec, Pampanga naman, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito na ang kanyang ikatlo at huling termino. Re-election ni si Arroyo sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Pampanga. Kasama niya sa pagsusumiti ng COC ang mag-inang sina Pampanga Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Pangako ni Arroyo, patuloy niyang susuportahan ang Administrasyong Marcos at tutugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kababayan sa Pampanga. Sasabak na rin sa politika ang pangalawang anak ng boxer politician na si Manny Pacquiao na si Michael Pacquiao. Naghain siya ng kanyang COC sa pagkakonsihal ng General Santos City. Ang pangangailangan ng mga kabataan ang pangunahing tutugunan raw ni Michael. Tatakbo siya sa ilalim ng lokal na partidong People's Champ Movement. Ang tiyahin niyang si Lori Lee Pacquiao, ang incumbent mayor ng lungsod. Inaasahan ding maghahain ng COC ang kanyang ama para sa pagkasenador sa mga susunod na araw. Dagsa naman ang mga taga-suporta ng kandidatong mayor ng Davao City na si Christ the Healer founder Bishop Rod Cubos. Posibleng makatapat niya sa pagka-alkalde si former President Rodrigo Duterte at Civil Service Chairperson Carlo Nograles. Inaabangan pa kung tutuloy sa kanilang kandidatura sina Duterte at Nograles. Sa Silang, Cavite, naghain na rin ng kanyang kandidatura ang suspendidong si Mayor Kevin Anarna. Nasuspende si Anarna dahil sa umano'y anomalya sa paggamit ng lokal na pondo. Makakatapat niya ang kanyang dating kaalyado at pansamantalang mayor na si Ted Carranza. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Punta naman tayo sa lokal na halalan. Naghain na rin ng kandidatura si Pasig City Mayor Vico Soto para sa ikatlo at huling termino. Pati na ang asawa ni Makati Mayor Abby Binay na tatakbong alkalde ng lungsod. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Full support si Makati Mayor Abby Binay sa kanyang asawang si Makati 2nd District Congressman Luis Campos na formal nang naghain ng kanyang kandidatura sa pagkaalkalde ng Makati. Makakatapat niya ang kanyang hipag na si Senator Nancy Binay. Giit ni Campos, handang-handa na siyang kalabanin ng ate ng kanyang misis. I've been prepared for this for a long time. Wala pong substitute sa maagang paghahanda. And we prepared as early as prior to the pandemic, we've been preparing for this, yes. Kasama ni Campos ang running mate at kapwa kongresista sa unang distrito ng Makati na si Kid Peña. Pareho silang tatakbo sa ilalim ng Nationalist People's Coalition o NPC. Itutuloy daw ni Campos ang mga programa ng asawang si Abby sakaling manalo at pagtutuunan ng pansin ng healthcare at social services. Samantala, ayon kay Mayor Abby, duda siya sa ipinapakitang suporta sa kanya ng ating si Nancy sa pagtakbo niya bilang senador. Parang may kondisyon ata yon. Susuportahan nila ako kung makukonbinsi ko yung asawa ko na hindi tumakbo. So, siguro kailangan natin ng konting flashback dahil noong 2019, hindi naman talaga niya ako sinuportahan. Nang matanong naman si Abby kung ano raw ba ang lamang ng asawang si Campos kay Nancy, pabirong sagot niya. Ano daw ang advantage niya? Ako ang advantage niya. Naghain na rin ng kanyang kandidatura si incumbent Pasig City Mayor Vico Soto para sa ikatlo at huling termino bilang alkalde ng lungsod, pati ang re-electionist na si Vice Mayor Dodot Jaworski. Pareho silang tatakbong independent. Sinamahan si Mayor Vico ng kanyang mga magulang na sina Connie Reyes at Vic Soto. I have peace in my heart. My son has peace. We know what we're doing. He knows what he's doing. So nothing to worry about. God is in control. Yung mga style na bulok, hindi na obra dito sa Pasig yun. Alam na ng mga Pasigenyo kung ano tama, kung ano mali. Keep up the good work. He's doing a good job. I'm proud of him. Kamakailan lang, sinabi ni Mayor Vico na parehong mga tao ang nasa likod ng St. Timothy Construction Corporation o STCC na kasama noon sa joint venture para maging sunod na election provider ng bansa. At ng St. Gerard Construction Company kung saan ang mga may-ari ay makakalaban niya sa eleksyon sa Pasig. Iisa lang daw kasi ang business address ng dalawa at may mga parehong incorporators. Umatras na ang STCC mula sa joint venture.
Kaya ayon sa may-ari na Sinjar Construction Company na si Pacifico Discaya II, wala na raw dapat ikatakot si Mayor Soto. Una na ring sinabi ni Discaya na pinrovoke umano sila ni Soto para tumakbo sa eleksyon. Pero giit ni Mayor Vico. That is very stupid to say. Again, inuulit ko, nauna yung mga investigasyon kaysa sa pagpasok nila sa politika. Actually, hindi stupid thing to say kasi yan. Dahil una, sa totoo lang, gusto naming tumulong sa lahat ng mga taga-Pasig. Kinumpirma naman ni Pacifico na ang asawa niyang si Cesara Rowena ang makakalaban ni Soto sa pagka-alkalde. Magiging running mate daw nito si dating Pasig City Vice Mayor Io Bernardo na nakalaban din ni Soto sa pagka-alkalde noong 2022 elections. Nakatakda silang maghain ng COC sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. Binalaan ni Senator Risa Ontiveros si Alice Go na balak ulit tumakbo bilang mayor ng Bamban, Tarlac. Ayon kay Ontiveros, kung tatakbong muli si Go, pwede siyang kasuhan ng perjury. Ang perjury ay kasong isinasampa sa isang taong nagsisinungaling sa mga opisyal na dokumento tulad ng Certificate of Candidacy o COC. Dagdag ni Ontiveros, tila hindi tumitigil si Go sa panloloko kahit na nasa loob na ng kulungan. Kasalukuyang nakakulong ang sinibak na alkalde dahil sa kasong human trafficking. Questionable rin ang kanyang pagkakakilanlan bilang Pilipino matapos mapag-alamang peke ang kanyang Filipino birth certificate. Pero makailang ulit iginiit ni Go na isa siyang Pilipino. Susunod, British oil tanker binomba ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. San Miguel Beermen taob sa Converge Fiber Xers sa Game 4 ng quarterfinal series sa 2024 PBA Governors Cup. At all roads lead to Bulacan para sa Libby's na dadalo sa sold-out concert ng Philam pop star na si Olivia Rodrigo. Mga kapatid, huwag kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa video kung paanong binomba ng grupong Houthi ang isang oil tanker na dumaraan sa Red Sea. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Payapang dumaraan sa Red Sea ang vessel na yan na may dalang langis nang bigla itong sumabog. Tinamaan na pala ito ng missile na pinakawalan ng rebeldeng grupong Houthi. Mismong Houthi militia group ang naglabas ng videong yan na kuha raw noong October 1. Ayon sa maritime security agencies, isa pang vessel ang natamaan. Ligtas naman ang mga tripulante ng dalawang barko. Simula noong nakaraang taon, inaatake na ng Houthi ang mga dayuhang barkong dumaraan sa Red Sea bilang pagpapakita ng solidarity sa mga Palestinian sa gitna ng giyera ng Israel at Hamas. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang Pinoy na nadamay sa panibagong pag-atake ng Houthi. Hile-hilera ang mga bangkay na narecover ng mga otoridad matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka sa Democratic Republic of Congo. Base sa pinakahuling bilang, 78 ang nalunod. Huwebes naglayag ang bangka sa kayang 278 pasahero nang unti-unti itong lumubog. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng insidente. Posibleng madagdagan pa raw ang bilang ng mga nasawi dahil may mga nawawala pa. Nasa pagamutan naman na ang mga nakaligtas. Habang sa Minnesota sa Amerika nawala ng kontrol ang 18 anyos na lalaki sa minamaneho niyang sasakyan. Kita sa dashcam video ang mabilis na takbo ng kotse na aabot sa 113 miles per hour. Tumawag sa 911 ang binata para magpasaklolo hanggang sa isang state trooper ang rumesponde. Inutusan niya ang binatang driver na ibangga ang kotse sa likuran ng kanyang sasakyan. Ilang saglit pa makikitang umuga ang sasakyan ng state trooper saka huminto. Bumangga na pala ang kotse. That hit hard. That was like, it was slowing down, and then it wasn't. Ligtas nilang na-rescue ang driver. Umani naman ng papuri ang ginawa ng state trooper. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. PBA fans, tinalo ng Converge Fiber Xers ang San Miguel Beermen sa Game 4 ng kanilang quarterfinal series sa 2024 PBA Governors Cup. Nagpamalas ng maturity sa laro ang mas batang Fiber Xers para makuha ang 114
2-110 victory sa Ninoy Aquino Stadium kagabi. Nanguna sina Shawnee Winston at Justin Arana sa kanilang importanteng panalo. Nagtala si Winston ng 26 points, 6 rebounds at 5 assists. Habang 25 points at 8 rebounds naman ang dinagdag ni Arana. Bukas, maghaharap ang dalawang koponan muli sa Game 5 para malaman na kung sino ang aabante sa semifinals. Samantala, usap-usapan naman ngayon ang naging bangayan nila Chris Ross at SMB consultant Leo Austria. Nagkaroon ng sagutan ng dalawa matapos ilabas si Ross sa third quarter ng laro. Pinaliwanag naman ng 9-time champion coach na kaunting pagtatalo lang ang nangyari at nagkaayos na rin sila matapos ang laro. Samantala mga kapatid, ngayong gabi, mainit na Game 5 naman po ang matutunghayan mamayang gabi sa pagpapatuloy po ng 2024 PBA Governors Cup Quarterfinals. Mamayang 7:30 p.m., maghaharap ang Magnolia Hotshots at ang Rain or Shine Elasto Painters sa huli at pinaka-importanting laro ng kanilang Best of 5 series. At mapapanood yan ng live sa RPTV, sa PBA Rush at sa Pilipinas Live app. Mamaya na ang inaabangang Philippine leg ng Guts World Tour ng Philam superstar na si Olivia Rodrigo. Like the true Filipino levies that they are, syempre paandar din ang outfit ng ilan sa mga maagang pumila sa Philippine Arena. Ang iba, isinabay na ang pagkain para nga naman energetic sila mamaya sa concert. Isang mall naman sa Quezon City ang nakisakay sa trip ng Pinoy levies. Ang hindi makakapunta sa concert, magpa-picture na lang muna sa Guts Jeep. Ang running photo booth na yan, hindi lang sinakyan, tinungtungan pa ng isang fan. Pero ang ilang mas maagang nag-abang, sinuwerteng makawayan mismo si Olivia. Inilabas na ng Netflix Philippines ang full trailer ng pelikulang Outside. Ito ay tungkol sa isang pamilyang naipit sa gitna ng zombie outbreak sa probinsya. Pinagbibidahan niya ni Sid Lucero, Beauty Gonzalez at iba pang mga sikat na artista. Bukod sa pang world-class na aktingan, previews pa lang ay nakakabilib na rin ang produksyon ng pelikula. Mapapanood ang Outside sa Netflix simula October 17 in time para sa Halloween season. Susunod, kilalanin ang isang ulirang guro na may nakakaaliw na gimmick sa pagtuturo. At sa viral yan ang kwelang Teacher's Day prank ng isang grupo ng mga estudyante kinaaaliwan online. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Viral sa social media ang isang guro na may kakaibang estilo ng pagtuturo. Pero ang masayahing guro, hindi pala madali ang mga pinagdaanan sa buhay. Kilalanin natin siya ngayong World Teachers Day sa report ni Bea de Guzman. Patok na patok online ang videos ng isang teacher dahil sa kanyang mga gimmicks sa klase. Ang mga bata, aliw na aliw at game na game din sa pagsali. Siya si Teacher Imelda Martinez of Janela. Teacher Ems ang tawag nila sa akin, ang good vibes teacher ng Lokban, Quezon. Pero kwento ni Teacher, sa likod ng kanyang good vibes, may mabigat siyang pinagdaanan sa buhay. Ako po ay isang lesbian. Noong unang nag-apply ako ng pagtuturo, walang tumatanggap sa akin kasi kaming mga bagong graduate. Sa private school kami nag-a-apply. Siguro ayaw nila ng maiksi ang buhok na guro. Sinubukan ni Teacher na talikuran ang pangarap sa loob ng 10 taon. Nalungkot man, nakahanap naman siya ng paraan para maging isang volunteer teacher. July 2, 2012, natanggap ako bilang Teacher 1 at ako'y napapunta sa lugar sa Tawid Dagat sa San Francisco, Quezon. 11 taon akong nagturo doon na malayo sa aking sariling bayan. Para makarating sa Butangyad Elementary School noon, kinailangan niyang sumakay sa bangka sa loob ng 1.5 oras. Kapag habal-habal naman sa kabundukan, nasa 300 pesos ang gastos papunta pa lamang. May mga pagkakataon din na nagbabaon si Teacher ng mga pagkain, lalo na't marami sa kanyang mga estudyante ang pumapasok na walang laman ang sikmura. May chance naman po na mag-no, pero yung chance na makapagturo ka ay parang hindi ko po kayang tanggihan yun kasi ito na nga po, depend na po eh.
Loan dito, loan doon daw ang naging diskarte ni teacher para makaraos sa loob ng 11 taon. Noong Agosto 2023 lamang nalipat si Teacher M sa Lucban, Quezon. Hindi rin daw niya inakalang magva-viral ang kanyang videos online. Sa aking pananaw, ito ay good vibes lamang ito. Sa simula ng kaming klase, kapag sila sumayaw, nagkakaroon agad sila ng positive vibes or yung positive reinforcement. Bagamat naaaliw ang kanyang mga estudyante sa gimmick niya sa klase, may paalala pa rin siya sa mga bata. Mga bata, kailangan 5 minutes lang ito ha. Kasi hindi naman pagsasayaw lang ang ating lesson. Kung gusto nyo talagang magsayaw mamaya pagkatapos ng klase, ito ay motivation lamang. Hindi matatawaran ang dedikasyon ni Teacher M sa pagtuturo. Bagamat kagaya ng maraming guro sa Pilipinas na naghahangad ng aumento sa sahod at maayos na pasilidad, ngayong Teacher's Day, masaya na raw siyang makita ang ngiti ng kanyang mga estudyante at ang kanilang pagkatuto para sa mas magandang kinabukasan. Bea de Guzman, News 5. Natapos na ng USC Golden Tigresses ang kanilang 14-year title drought na magkampiyon sa V-League Collegiate Challenge Women's Division. Tinalo ng USC ang FEU Lady Tamaraws 3-1 sa Game 3 ng Finals. Maganda ang simula ng FEU pero nakabawi rin agad ang UST sa pangunguna ni Angge Poyos na nagtala ng 31 points. Tinanghal na Finals MVP si Poyos matapos ang kanyang malakas na bounce-back game matapos hindi makapaglaro sa Game 2 dahil sa sakit. Samantala, nakuha naman ng FEU Tamaraws ang titulo sa Men's Division matapos talunin ang De La Salle University 3-0. Tinuldukan na ng FEU ang back-to-back dream ng La Salle ngayong season. Nanguna sa laro ang Finals MVP na si Drix Saavedra na umiscore ng 24 points. Good news naman para sa fans ng Ben & Ben, kasado na ang major concert ng Filipino indie folk pop band sa December. Inanunsyo mismo yan ng banda sa kanilang Facebook page. Magaganap ang kanilang The Traveler Across Dimensions concert sa Mall of Asia Arena sa December 14. Hango raw yan sa upcoming album ng Ben & Ben na i-release naman sa November 29. Tampok dyan ang 12 kanta ng banda na may kasamang animations at live performances ng grupo. Pero bago yan, isang single mula sa nasabing album ang ilalabas this October 18. Andre, Nikki, bilang sa celebrate natin World Teachers Day kayo ba naalala ninyo kung sino yung favorite teacher ninyo? Ako masyadong marami, pero I am connected with all of them sa Facebook. Nice, so, alam nyo. Ako, isa sa mga paborito ko, meron ako grade school, high school, college. College, sige, Sir Seb Sarmenta. Naging inspirasyon ko din, diba, sa pagko-commentate. Naging teacher ko siya sa PR, sa communications. Ikaw? Ako meron ako naalala na grade school, math teacher ko. Ako si Sir Ponsaran sa UP naman. Anong subject? Political science. Okay, tatanong natin yan. Kasi nga ngayong World Teachers Day, kanya-kanyang pakulo ang mga estudyante para nga naman sorpresahin ang kanilang mga guro. May ilang nagbigay ng mga cake, chocolate, siyempre may flowers din. Pero mga kapatid, may isang nag-viral po dahil sa kanilang prank kay teacher. Ang inakalang lechon, estudyante pala, nagulat. Pero, nagulat si teacher. Pero syempre, I think na-enjoy pa rin naman yan. Na-appreciate pa rin naman yung natuwa. Natuwa siya. Sa surprise sa kanya. May manti-mantika pa eh. May mga manti-mantika din eh. Di ba, hindi siya nainis. May Niyakap sausawan pa nga pa. niya after eh. Biro nga ng ilang netizen. Buti na lang daw na ganun si teacher. No? Hindi niya nagunting. Buti safe. Tama. Safe na safe. Patok na patok po yan sa social media at halos 8 million na views na po yan sa TikTok. Grabe. Pero kakaiba yun, na-creative. Ngayon ko lang nakita yun. Pero paano siya napunta doon sa ideyang yun? Di ba? Baka wala pa si teacher, tapos binalot lang naman ng Manila paper. Paano nalagyan ng mantika? Parang mantika pa yung papel. Isipin mo lechon talaga yun. Pero sa lahat po ng mga guru namin, ni Jess, ni Nikki,
Maraming salamat po. Saludo po kami. At sa mga guro na hanggang ngayon Yes, patuloy pa rin yes. sa kanilang serbisyo. Siyempre, para proud Saludo sa atin kami. ang mga guro natin, di ba? Dapat we should Sana be naman. good people. Para para maipagmalaki nila tayo, di ba? Alam niyo kung bakit sila naglechon kanina? Kasi malapit na magpasko, Yes, mga ilang araw na kapatid. lang. Ilan na lang? 81 days na lamang, Pasko na. O, di ba? Sabi. Yan ang impormasyon dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.